Kabanata 2516. Shadow Forever. Nang ipikit ni Surui ang kanyang mga mata at tumingin sa kaibuturan ng Defense Island, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng putok. Ang mga putok ng baril na ito ay nagmula sa beach. Lahat ay binaril sa ilang natitirang mga truck ng militar. Ang mga lalaking nakaitim na uniforme sa labanan ay nagkusa na salakayin ang Defenses. Narito ang templo ng araw. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ni Surui ang matinding intimacy sa kanyang puso. Malinaw. Nakita din ng Sun Temple na buhay pa si Surui. Ngunit hindi nito nabawasan ang galit sa kanilang mga puso, at ang galit ay hindi kailanman napawi. At ang mga Defenses ay naging object ng kanilang galit. Mayroon ding 100 o higit pang mga tao sa Temple of the Sun, ngunit ang pagiging epektibo ng labanan ng unit na ito ay malayo sa kung ano ang maaaring tugma ng mga sundalo sa truck. Ito ay halos isang salvo, at ilang truck ang naparalisa. Nabugbog ang mga gulong at namatay ang driver. Ang mga sasakyang ito ay hindi makapunta kahit na gusto nilang pumunta. May natitira pang 2 kariton ng mga sundalo. Bagamat may hawak silang mga baril, wala silang balak na lumaban. Gayunpaman, paano ang mga piling mandirigma ng templo ng araw, na nasa rurok ng kanilang galit, ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakas? Pagkatapos ng ilang sunod-sunod na pag-shot, lahat sila ay tumama sa tangke ng gasolina ng kotse ng tumpak at tumpak. Paanong hindi sisubog ang sasakyan sa ganitong oras? Bago pa makatalo ng mga lokal na sundalo mula sa sasakyan, sila ay sumabog sa kalangitan ng shockwave na dulot ng pagsabog. Pagkatapos ay nilamon ito ng naglalagablab na apoy. Sa ganitong antas ng pagsabog, wala sa kanila ang makakaligtas. Nahaharap sa mabangis na pag-atake na ito, ang natitirang mga sundalo at taga-isla ng Defense ay walang pagnanais na lumaban. Isang salita lang ang nasa isip nila, at iyon ay tumakas. Gayunpaman, palaging may nananalo at natatalo sa larangan ng digmaan. Kung sila ang mananalo, manunood ba sila ng mahigit 100 Chinese tourist na umalis? Malinaw, walang paraan. Ang puot sa pagitan ng dalawang panig ay hindi na maalis dahil ang mga Defenses na ito ay handang kubkuban at patayin pa ang mga turistang Chino. Hindi, upang maging eksakto, mula sa oras na ang kawawang babaeng turista ay namatay ng trahedya sa kamay ng 2 teenager sa isla, ang mga puot na ito ay napahamak na. Huwag kailanman mamatay. Sa harap ng pulutong ng mga taong tumakas, si Surui ay hindi masyadong nagsalita, nagwagayway lamang ng kanyang kamay. Bilang resulta, ang mga sundalo ng Templo ng Araw, na tumutulo pa rin ng tubig, ay nagsimula ng isang galit na pag-atake sa mga Pranses at nagsimulang bumagsak ng isa-isa. Ayaw patayin ni Surui ang mga tinatawag na common people. Pero, itong mga taong nagsisikap na pumatay sa mga turistang Chino, mga karaniwang tao ba talaga sila? Nakita ni Surui sa sarili niyang mga mata kung anong uri sila ng mga mukha. Siyempre, ang firepower ng Temple of the Sun ay aktibong nakatuon pa rin sa mga sundalong iyon. Pagkatapos ng lahat, mayroong daan-daang libong tao sa Defense Island, ngunit ang proporsyon ng mga sundalo ay hindi mataas. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatuloy sa pag-atake ang bakal na tatsulok na nabuo nina Surui, Daniel Sharp, at Junko. Para sa kanila, kailangan lang nilang panoorin ang labanan sa oras na ito. Narito ang Templo ng Araw, ang hindi mapigilan na pangkat na ito ay darating, kung gayon ang lahat ay magiging mas madali. Nagpatuloy ang putok ng baril, at halos tumakas na ang mga taga-isla. Tuluyan na silang binugbog ng mga inchik. Takot makipag-away. Ang nangyari ngayon ay magbibigay ng matinding psikolohikal na anino sa kanila. Kung nais ng mga taong ito na patuloy na guluhin ang China sa ngalan ng rioting o paghihiganti, dapat silang mag-isip ng 2 beses. Sa silangan man, sa kanluran, o sa malawak na karagatang ito, walang makakabuli sa mga inchik. Walang may kaya. Halos lahat ng mga sundalo ng Defense ay nabigong tumakbo. Dahil ang mga bala ng Temple of the Sun ay palaging hinahabol ang mga tao na nakasuot ng uniforme ng militar. At paminsan-minsan ay may ilang isda na nadula sa lambat. At lahat sila ay palihim. Matapos habarin ang uniforme ng militar, maswerte siyang nakatakas kasama ang kanyang buhay, kung hindi, haharapin niya talaga ang katapusan ng kumpletong paglipol. Ngunit ito ay halos pareho. Mayroong halos 2 batalyon ng garrison ng Defense, at ang buong establishmento ay pilit na tinalo ng Templo ng Araw.
Kung malaman ni Klimt ang ganoong balita, tiyak na magugulat siya. Ito ang Defense Island, ang kanyang teritoryo, ngunit maaaring may makapagpawala sa kanyang koponan sa isang organisadong sistema. Kung patuloy na lalawak ang ganitong bagay, malaki ang magiging epekto nito sa kudeta ni Klimt. Puno na ng dugo at pulbera ang dalampasigan. Umuusok na itim pa rin ang pagkawasak ng ilang truck. At hindi mabilang na si De Francis ang nakahandusay sa lupa, nakapikit ang mga mata, patay o buhay, o nakasimangot, masakit na daing, na may kulay ng apoy at dugo, tila impyerno dito. Oo, ito ay impyerno, ang pinakadalisay at pinakakaraniwang larangan ng Sharia. Bagamat ang karamihan sa mga De Francis ay tumakas at hindi inutusan ni Surui na ipagpatuloy ang pagtugis, hindi ito masamang bagay. Ang mga mapalad na makatakas ay magkakaroon ng matinding takot sa mga inchik mula ngayon, at hinding-hindi na maglalakas loob na pukawin muli ang mga tao sa bansang ito. Tiningnan ni Surui ang eksenang ito nang walang awa sa kanyang mga mata. Kahit na maraming taga-isla ang nakahandusay sa lupa, si Surui ay hindi magkakaroon ng anumang simpatiya. Sa kanyang opinyon, ang lahat ng mga pagpipilian ay ginawa ng mga taong ito. To put it bluntly, that is, deserved. Deserve talaga ng mga taong ito. Kuya, ano ang susunod nating gagawin? Tinanong ni Huang Ziyao si Siyang Surui. Sa pagkakataong ito, dumating din siya sa eksena. Kinuha ni Surui ang kanyang mobile phone, nakakonekta sa isang espesyal na channel, at tumawag. Zeus, salamat sa pagkakataong ito, sabi ni Surui sa malalim na boses. Isang matangkad na figure ang nakatayo sa tabi ng reha sa tuktok na kubyerta ng barkong pandigma. At ang mahabang gininto ang buhok ay natangay pabalik ng simoy ng dagat na mukhang puno ng pag-aalipusta sa mundo. Sa kanyang linya ng paningin, lumitaw na ang imahe ng isang bangkang pangisda. Bagamat napakabigat ng hamog sa dagat ngayon, at umuulan pa nga, malinaw pa ring nakikilala ni Zeus na ito ang bangkang pangisda na ipinadala nila kanina. Bumalik na ba si Daniel? Sabi ni Zeus sa phone. Gayunpaman, pagkatapos itanong ang pangungusap na ito, mabilis niyang idinagdag. Sa tingin ko ay nasa tabi mo talaga siya. Ang sagot ay halata, Daniel Sharp ay hindi maaaring bumalik kasama ang pangingisda bangka sa lahat. Tinulyapan ni Surui si Daniel Sharp, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Mahal na Zeus, gusto mo bang makausap ang iyong anak? Oo, Zeus, huwag mag-alinlangan. Kaya, tinapos ni Daniel Sharp ang tawag ng walang magawa. Tay, ayos lang ako, huwag kang masyadong mag-alala. Paanong hindi ako mag-aalala? Sa tingin ko ikaw ay nahuhumaling ka. Malamig na sinabi ni Zeus. Daniel, huwag kang magbayad ng labis para sa bastos na si Apollo. May halatang hindi kasiya siyang lasa sa tono na ito. Ito marahil ang dahilan kung bakit mukhang hindi masaya ang biyenan sa kanyang manugang. Nang marinig ni Daniel Sharp ang disiplina ng kanyang ama. Sa halip na magalit, tumawa siya, ngunit ang kaakit-akit ng ngiti na ito ay tumagal lamang ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagbago sa isang mas determinadong tingin. Tay, sa pagkakataong ito, nais kong hilingin sa iyo na suportahan mo ako. Suportahan kita para saan? Alam mo ba kung gaano kagulo si De France? Gusto mo suportahan kita? Niloloko mo ba si Apollo? Maaaring mapanatili ni Zeus ang isang kalmado na tono. Ngunit ang seryosong tono ni Daniel Sharp, sa kanyang opinyon, ay may isang uri ng casual na panlasa. Kaya pala, ang tatay na ito ay mas lalong nagalit. Napatingin si Daniel Sharp kay Surui sa oras na ito. Hindi agad siya nakasagot, bagkus ay lumayo siya ng ilang metro dala ang kanyang telepono. Nang maglaon, inilagay niya ang isa niyang kamay sa kanyang bibig at mahinang sinabing, Itay, gusto ko siya. Gusto ko siya. Nawala talaga ang galit ni Zeus matapos marinig ang diretsyong pangungusap na ito. Gustuhin man niyang ilabas ang kanyang kalungkutan ay hindi niya maipahayag. Lumaki na ang anak ko. Maraming bagay talaga ang kailangan niya para gumawa ng sarili niyang desisyon. Bagamat siya ang kanyang ama, imposibleng titigan ng ama na ito ang kanyang anak sa buong buhay niya, lalo pa itong kontrolin ng sarili niyang kagustuhan. It's time for her to make up her own mind, sabi ni Zeus sa sarili. Tay, pinakamamahal mo ako, hindi ba? Ngumiti si Daniel Sharp, muli siyang tumingin kay Surui, ang kanyang mga mata ay napakatindi. Kahit na may resulta man o wala, aaminin ko. Tapos na ako.
Wala akong pakialam sa kalalabasan, iniisip ko ang mga pagpipilian na magagawa ko. Ang pagsisikap at direksyon ay pare-parehong mahalaga, ngunit hanggat nagsumikap ka sa direksyon ng pagkilala sa sarili, hindi ka magsisisi kung naabot mo ang ninanais na layunin o hindi. Isa lang ang hiling ko. Huminga ng malalim si Zeus. Mabuhay ka ng maayos, huwag mong paglaruan ang lokong Apollo na iyon. Itay, alam mo, hindi ko magagawa ang pangakong ito. Ang mga salita ni Daniel Sharp ay halos hindi ginawang kalahating patay si Zeus, pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabing, "At least, I am now moving towards the goal I want, ang prosesong ito ay nagpapasaya sa akin, hindi ba?" Hindi mapabulaanan ni Zeus ang pangungusap na ito. Sana magkaroon ka ng pinakamahusay na swerte. Nang matapos magsalita si Zeus ay ibinaba na niya ang telepono. "Salamat Ama," sabi ni Daniel Sharp sa langit, at pagkatapos ay ibinalik ang telepono kay Surui. Palaging maaalala ni Daniel Sharp kung paano tumibok ng husto ang kanyang puso nang lumunin ng liwanag ng apoy ang figure ni Surui. Sabay tayong mabaliw, magkakasamang mabaliw, at mamatay ng magkasama, pero hindi muna pwedeng mamatay. Matapos maranasan ang pagsabog na iyon, lumakas ang kanyang puso. Ano ang mas maganda kaysa sa pakikipaglaban sa tabi ng mga taong mahal mo? Anong uri ng mga damdamin ang maaaring maging mas matatag kaysa sa naranasan ng pagsubok ng dugo at apoy ng magkasama? Si Zeus, bilang isang ama, ay nakakakita ng panganib, ngunit tinatangkilik ni Daniel Sharp ang proseso ng pagiging kasama ni Surui. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa likuran ni Zeus. Makokontrol mo ang buong madilim na mundo ng kanluran, ngunit hindi mo makokontrol ang iyong anak na babae. Inilayo ni Zeus ang mukha niya, naiinis na, niloloko mo ba ako? Ang nagsasalita ay ang lalaking nakakot. Buti na lang natakpan siya ng military coat. Kabanata 2517. Itigil ang barkong pandigma dito. Walang mag-aakalang lilito si Zeus sa isang barkong pandigma ng China. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa 5-star red flag na lumilipad pa rin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pakiramdam ng hindi katotohanan. Papalapit ako ng papalapit sa Huaxia, na mukhang hindi magandang bagay para sa akin, sabi ni Zeus. Sa totoo lang, walang masama sa paglapit sa Huaxia. Ang lalaking nakasuot ng coat ay ngumiti ng mapanokso. Nakatayo ka na sa tuktok ng madilim na mundo, at kailangan mo pa ring alagaan ang mga mata ng ibang tao, ito ba? Medyo mahina pa rin ang itsura niya, pero pakiramdam niya ay parang sibat, tila kung tatanggalin niya ang Amerikanang iyon, makakagawa siya ng isang uri ng momentum na dumiretso sa langit halika. Kakaiba ang pakiramdam na ito. Iisipin ng mga tao na ito ay isang ilusyon, ngunit kapag ibaling ng mga tao ang kanilang mga mata sa lalaking nakakot, mararamdaman nila na ang lahat ng ito ay tila kinuha para sa ipinagkaloob. Ang mga tao ay palaging nagmamalasakit sa mga opinyon ng ibang tao sa buhay. Hindi mo ba ginagawa ang parehong? Tinapik ni Zeus sa balikat ang lalaking nakakot, kung hindi, bakit ka lalabas ng personal sa pagkakataong ito? Wala akong pakialam sa opinyon ng ibang tao, kundi ang sarili kong puso. Itinuro ng lalaking nakakot ang kanyang mga balikat. Kahit wala na akong ranggo sa militar sa aking mga balikat, kailangan ko pa rin gawin ang kailangan kong gawin. Kung hindi, mapapahiya ka sa sarili mo at sa bansa. Sabi niya, muli niyang itinaas ang mukha at tumingin sa pulang bandilang kumikislap sa hangin. With all due respect, talagang marangal ang iyong espiritu, na hindi ko maabot ang taas ng. Pagamat sinabi ito ni Zeus, naisip niya ang sarili niyang anak. Ganoon din kay Daniel Sharp. Sa kritikal na sandali na ito, hindi niya itinuring ang sarili niyang kaligtasan, ngunit mas handang pumunta sa sundin ang pinili ng iyong puso. Sa totoo lang, pare-pareho lang ang lahat, makaka-encounter sila ng mga bagay na magpapadesperado sa'yo, at mahahanap mo ang taong nagpaparamdam sa'yo na napakaikli ng buhay na ito. Ang mga mata ni Zeus ay ethereal, hindi alam kung ano ang iisipin, at mahinang bumantong hininga. Importanteng hindi magsisi, sinabi niya. Tumawa ang lalaking nakakot. Kapag sinabi mo ito, nangangahulugan ito na pinagsisihan mo ito. Hindi ako nagsisisi. Tinanggihan ito ni Zeus, ngunit mabilis siyang umiling, well, inaamin ko, sa katunayan, maraming bagay ang mukhang may mas mahusay na mga pagpipilian ngayon. Habang nag-uusap ang dalawa,
Isang bangkang pangisda na puno ng mga turistang Chino ang nagsimulang lumapit sa barkong pandigma. Naturally, hindi alam ng mga tao sa itaas na buhay pa si Surui. Kalungkutan. With all due respect, this time, sinaktan ni Klimt sa mukha kayong mga Chinese, sabi ni Zeus. Hindi niya sinasadyang maghasik ng Discord dahil iyon ang katotohanan. Sumasang-ayon ako sa iyong pananaw, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa layer ng kahulugan na hindi mo pa sinasabi. Sabi ulit ng lalaking nakakote. Alam mo kung ano ang sinusubukan kong ipahayag. Bahagyang pumulupot ang labi ni Zeus, at ngumiti siya. Itinuro ng lalaking nakasuot ng Amerikana ang malayong malabo na isla sa guhit sa pagitan ng dagat at kalangitan. Sa ibabaw, tila nagsasagawa ng kudeta si Klim, ngunit kung sasabihin mong wala ng iba. Nakatayo sa likod niya, hindi ko akalaing maniniwala ang isang tanga. Ang kudetat na ito ay hindi ginawa ni Klim lamang. Dapat may nakaturo at umaalalay sa likod niya. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Zeus. Kahit sino ang nasa likod. Ang iyong mga inchik ay nasugatan. Sa tingin ko, sa matigas na paninindigan ni Huaxie sa pambansang proteksyon. Kahit na hindi mo alam kung sino ang nasa likod ng mga eksena, sino ang messenger, at dapat ba siyang gumawa ng desperado na pagbaril, tama ba? Isang desperadong pagbaril. Ngumiti ang lalaking nakakot, hindi natin ito estilo, at ngayon, kailangan ko pang maghintay. Maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Sa tingin ko ay hindi. Umiling si Zeus. Ang mungkahi ko ay nawasak ka sana. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Kahit wala ka ng kapangyarihang militar, mayroon ka pa ring napakataas na karapatang magsalita sa barkong pandigma na ito. Kung mag-utos ka na magpaputok, walang maglalakas loob, mapanghamon. Maraming bagay pa rin ang dapat isaalang-alang sa pagitan ng mga bansa. Itinuro ng lalaking nakakot ang kubyerta sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay tumingin sa malayo, at ang mapagmataas na kulay sa kanyang mga mata ay nagsimulang lumitaw ng unti-unti. Ipinarada ni Huaxie ang barkong pandigma ng napakalapit sa isla ng De France. Tapat na upang ipakita ang aming saloobin. Isang mahinang pangungusap, ngunit puno ng walang kapantay na pangangibabaw. Nang kausap lang ng lalaking nakakot si Zeus, parang wala lang sa isang lugar. Sa kapansin-pansing beach house, isang baso ang nabasag. Ano ang sinabi mo? Libu-libong tao ang namatay at nasugatan. Nawasak ang 2 batalyon ng garrison. Lahat ba ng ito ay ginawa ng mga turistang Chino? Ungol ng isang matangkad at matipunong lalak. Ay na nakasuot ng beige na uniforme ng militar. Ang lalaking ito ay si Klim. Hindi siya makapaniwala sa balita. Paanong nangyari sa kanya ang ganoong kalunos-lunos na pagkatalo? Ito ay 2 kampo ng garrison, ngunit sila ay nawasak ng rehimyento. Kahit na may halos 1,000 tao. Ito ay isang ganap na hindi kapani-paniwalang pagkawala. Bukod dito, ang bilang ng mga turista sa China ay 100 katao lamang. Paano nila naabot ang antas na ito? Galit na galit si Klim. Sa kanyang opinyon, lahat ng nangyari ay planado. Maingat niyang kinakalkula ang bawat hakbang upang matiyak na walang maaaring magkamali. Napakaraming taon nang naghahanda si Klim para sa araw na ito. Gayunpaman, ang grupong ito ng higit sa 100 Chinese na turista ay talagang nagdulot sa kanya ng napakalaking trauma. Dapat mong malaman na ang galit ng mga taong ito sa mga turistang Chino ay ang pinakamahusay na sandata para sa Klim na maglunsad ng isang kudeta. Bago ang kudeta, gusto lang niyang samantalahin ang matinding damdamin ng mga tao para makamit ang kanyang ulterior motive. Pagkatapos ng lahat, ang opinyon ng publiko ay hindi maaaring labagin. Sa oras na iyon, lohikal na gagamitin ni Klimt ang tinatawag na opinyon ng publiko upang makamit ang mga lihim na motibo. Kaya naman, kung magbabalik tanaw, ang panggagahasa o maging ang pagpatay sa mga babaeng turistang Chino ng 2 kabataang De France ay puno ng matitinding bakas ng disenyo at ukit. Sa kasong ito, ang mga artificial na bakas ay masyadong halata, ito ay hindi isang pansamantalang bagay sa lahat. Ang katotohanan ay ang katotohanan. Kung hindi, bakit naglunsad kaagad ng talumpati at kudeta si Klimt pagkatapos mapatay ang 2 bagets dito? Ang lahat ng ito ay ganap na magkasya. Oo, ang brutal na pagpatay sa babaeng Chinese na turistang ito ay resulta ng maingat na disenyo ni Klimt. May mga turista mula sa maraming bansa sa De France Island.
Ngunit sa pananaw ni Klim, duwag ang ugali ng mga Inchik at maging ang mga taga-Orient. Sa harap ng mga paghihirap, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na lumaban. Nais niyang gamitin ito upang pukawin ang mga salungatan sa pagitan ni De Frances at mga dayuhang turista. Kung ikukumpara sa tagumpay ng kanyang sariling kudeta, ano ang pagkamatay ng isang babaeng turistang Chino? At saka, nakahanap ako ng 100 dahilan para maalis ang bagay na ito pagkatapos. Gayunpaman, nagkamali si Klim, siya ay lubos na nagkamali. Ang mga Inchik ay karaniwang mapayapa, ngunit hindi nangangahulugang hindi nila alam kung paano lumaban kapag sila ay nasa panganib. At ngayon, si Klim ay nagbayad ng isang kakila-kilabot na presyo para sa kanyang mapanlinlang na mga plano. Damn! Talagang hindi ordinaryong turista ang mga Chinese na ito. Baka may mga ahente sa loob. Galit na sinipa ni Klim ang pader. At ang puwersa ng reaksyon na ipinadala ay nagpasimangot sa kanya ng matinding sakit. Panginoong Gobernador, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isang subordinate. Hanggang ng mga Inchik na ito ay hindi dapat gawing mas madali para sa kanila. Malamig na sabi ni Klim. Ito ang De France Island, wala silang armas, kaya hindi sila magtatagal. Ipinakalat ang balitang ito para malaman ng mga tao na marami sa atin ang pinatay ng mga Inchik. Talagang maingay ang wishful thinking ni Klim. At sa oras na iyon, ang mga galit na tao ay automatikong lilipat patungo sa The Maple Leaf Hotel ay puro, kahit na ang mga Chinese ay may kakayahang umabot sa langit, sila ay napapaligiran ng buhay. Sa pananaw ni Klim, dapat balikan ang pagkatalo na ito. Bakit? Dahil ang pinakamahalaga sa Klim ay moral. Ang isang kudeta ay palaging umaasa sa kapangyarihang nabuo sa isang pagkakataon, at pagkatapos ay paulit-ulit na bumababa, at nauubos sa 3. Sa pagkakataong ito, ang mga tao at ang hukbo ay dumanas ng mga pag-urong sa harap ng mga turistang Chino. At nagduso pa ng malaking pagkatalo. Sa kasong ito, kinakailangan na palakasin ang moral sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kung ang ganitong uri ng pagkatalo ay dumating muli ilang beses. Kung gayon ang lahat ng De Frances, lalo na ang mga konserbatibong pinangungunahan ng Simalan, ay ganap na mawawala ang kanilang motibasyon na sumulong. Tila na itaboy ng mga Inchik ang dalawang pagkubkob sa De Frances, ngunit ang totoo ay seryosong hinadlangan nila ang mga yapot ng dominasyon ni Klim kay De Frances. Kaya, kailangang gawin ito ni Klim. Gayunpaman, ang balitang lalong nagpabalisa sa kanya ay dumating na naman. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaking may ranggong general ang nagtulak ng pinto, basang-basa ang kanyang mukha at basang-basa ang kanyang sando. Kumbaga, tumatakbo lang siya ng ligaw. Ano ang nangyayari? Malakas na kumunat ang noo ni Klim. Hindi niya pinakagusto ang naguguluhan na hitsura ng kanyang mga nasasakupan. Itinuro ko ba sa iyo na huwag baguhin ang iyong mukha kahit gaano kalaki ang mga bagay na mangyari? Saway ni Klim. Kaya lang nang sabihin niya ito, hindi niya namalayan kung sino ang nakabasag ng kawawang salamin kanina. Ang iyong kamahalan, Gobernador, may mali. Humihingal na sinabi ng general. Ang aming espesyal na 1st at 2nd Battalion ay nawala ng kontak. This time, hindi na mapakali si Kelim. Siya ay humakbang pasulong, hinawakan ang kwelyo ng general, at umungol, ano ang nangyari? Hindi ba't hiniling ko sa kanila na hulihin sina Zenith at Laquez? Malinaw, halos nakamit ng 2 brigada na ito ang tagumpay nang wala si Suruy. May mga bagay na nagkataon lang. Ang pagdaragdag ng ilang mapanlinlang na mga detalye ay gagawing hindi inaasahan ang buong kaganapan. Marahil, kung hindi nakarating si Suruy sa isla, ngayon ay natapos na ni Klim ang dakilang layunin ng pagkakaisa. Sa kasamaang palad, walang kung. Ang matigas na ugali ng mga Inchik ay higit pa sa imahinasyon ng lahat. Kabanata 2518. Sino ang may huling say sa islang ito? Sa palagay ni Klim, ang pagkalipol sa 2 espesyal na batalyon ay isang mas malaking dagok sa kanya kaysa sa pagkawala ng 2 batalyon ng garrison noon. Ito ay 2 espesyal na koponan. Nawala ka lang sa akin. Iniunat ni Klim ang kanyang kamay at biglang hinawakan ang kwelyo ng general sa kanyang harapan. Sa kanyang palagay, ang kanyang mga espesyal na puwersa ay pawang mga kagamitan sa istilong Amerikano at tumatanggap ng pinaka-advanced na pagsasanay. Kahit na kumpara sa mga espesyal na puwersa ng ibang mga bansa, ito ay hindi masyadong marami.
Nakakalungkot lang na nawala ang 2 batalyon ng garrison, ngunit kung wala sila, wala na sila. Kung tutuusin, hindi gaanong gumastos si Klimt sa kanila. Ngunit magkaiba ang 2 espesyal na koponan na ito. Itinuturing ni Klimt ang 2 koponan na ito bilang 2 matalas na kutsilyo. Naghihintay sa kanila na gumanap ng papel sa pag-ikot ng labanan sa isang kritikal na sandali. Alam ng Diyos kung gaano karaming pera at mapagkukunan ang ginastos ni Klimt sa 2 team na ito noon. Nakaraan. Hindi mabilang. Ngayong nawalan na ng ugnayan ang 2 koponan, paanong hindi siya madudurog sa puso? So, kumusta ngayon sina Lakas at Zenith? Tila napagtanto ang kanyang gaffe, huminahon si Klimt, kumalas ang kwelyo ng general, at nagtanong. Wala pang balita sa ngayon. Tinabi ng general. Inayos ko na ang mga tao ay pumunta sa tirahan ng 2 taong ito upang suriin, at naniniwala akong malalaman ang lahat sa lalong madaling panahon. Biglang nakaramdam ng matinding kawalan si Klimt. Malinaw. Hindi nakapakipakinabang na suriin ngayon. Kung may mga sundalo sa 2 espesyal na koponan kung mabubuhay sila, tiyak na aabisuhan nila ang kanilang mga nakatataas sa kabanata at iuulat ang lahat ng sitwasyon ng labanan. Ngunit ngayon, ang sitwasyong ito ay hindi nangyari. Ano ang ibig sabihin nito? Malamang na ang buong hukbo ay mapapawi. Hindi kaya ni Klimt. Iniisip ang kalunos-lunos na resulta, nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo, at pagkatapos ay tinulungan siya na natili siya sa dingding at dahan-daang umupo. Bago magsimula ang kodeetat, nakagawa na ng plano si Klimt na hulihin ang hari. Tutal na sa kanilang tribo sina Lakas at Zenith. Ang prestihiyo sa kanila ay medyo mataas, hanggat ang 2 sa kanila ay ibinaba ng kidlat. Ang Ropesay at Varna ay magiging isang gulo ng buhangin, at pagkatapos ay madali silang masakop ng mga Smithian ng walang anumang banta. Ngunit ngayon ay tila iba na ang mga bagay sa inaakala niya. Hindi lamang nawasak ang 2 batalyon ng garrison. Ngunit maging ang 2 elite na espesyal na koponan ay sunod-sunod na nawala, para kay Klimt, na naglalayon para sa isang matagumpay na kudeta ng kidlat, ito ay katumbas ng isang suntok sa ulo. Alamin agad ang kinaroroonan ni Lakas at Zenith. Ipadala ang lahat ng 3 at 4 na espesyal na koponan. Ano man ang mangyari, hindi sila maaaring payagang makatakas sa lugar ng pagtitipon ng tribo ng buhay. Mabangis na sabi ni Mo. Gayunpaman, hindi sa kanya ang desisyon kung makakatakas ang mga tao o hindi. Sa sandaling ito, muling kumatok ang pinto ng opisina ni Klimt. Pagkatapos ay tumakbo ang isang lalaking nakauniporme ng militar na may ranggo na general sa kanyang mga balikat. Humihingal din. Ang gulat sa kanyang mukha ay hindi bababa sa general na dumating upang iulat ang pagkawala ng pakikipag-ugnay sa mga espesyal na puwersa. Panginoong Gobernador, hindi maganda, sabi ng general na humihingal. Nang makita ito, muling naduraj ang puso ni Klimt. Ano ang nangyayari? Panginoong Gobernador. Si Lakas at Zenith ay nakabalik na sa Val. Ang mga pamayanan ng Naat ng Ropesay, nagsimula na silang magtipon. Nang sabihin niya ito, mas lalong naguluhan ang mukha ng general. Dahil, ang pagbabalik ng 2 pinuno ng tribo na ito ay nangangahulugan na ang Varna at ang Ropesay ay magkakaisa, at hindi na sila magkakalat. Sa kasong ito, ang ideya ng mga konserbatibo ni Klimt na gustong gamitin ang Blitzkrieg upang pag-isahin ang De France ay ganap na nasira. Ngayon, kung gusto ng mga konserbatibo na supilan ng 2 tribong ito, maaaring tumagal ito ng ilang beses pa. Oras, para sa Klimt ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay oras. Kung makokontrol niya ang sitwasyon sa buong isla sa loob ng 1 o 2 araw. Mag-iiwan siya ng sapat na oras para sa kanyang sarili na magsalita sa internasyonal na komunidad. Sa oras na iyon, maluto na ang hilaw na bigas, kahit na ang malalaking kapangyarihang iyon, o maging ang United Nations, ay gustong makialam, ganap na imposibleng magkaroon ng anumang epekto. Kaya, sa puntong ito, kailangan na ni Klimt na gumawa ng bagong plano. Sa napakalaking opisina, naging napakatahimik, at maririnig ang mga karayom. Pabalik-balik si Klimt, at pagkaraan ng 10 minutong paglalakad, sa wakas ay napagpasyahan niya. Ngayon magpadala ng mga tropa upang sugpuin ang Varna at ang Ropesay, ano man ang mangyari, hindi natin dapat hayaan ang 2 tribong ito na makatapos ng isang malaking scale gathering. Bagaman ang lakas ng 2 tribong ito ay pinagsama.
Hindi sila ang mga kalaban ng mga konserbatibo at mga Smithian. Ngunit ibibigay nila kay Klim ang dakilang dahilan ng pagkakaisa, ay nagdulot ng malaking kaguluhan, at kahit na ang digmaang ito ng Autrisayon ay tumagal ng kaunti. Kung gayon ang pangunahing contradiction ng De France ay malamang na mawala. Ang higit na kailangan ni Klim ay oras, hindi niya ito kayang bayaran. Kung ito ay natupok kahit na ito ay isang tagumpay, ito ay isang trahedya na tagumpay. Sa paglipas ng panahon at mas nakikilahok ang internasyonal na komunidad, maaaring hindi maganda ang pagtatapos ng Klim. Matapos tumakbo palabas ang dalawang general, na pabuntong hininga si Klim, humihit-hit siya ng tabako, nababanaag sa makapal na usok ang ayaw niyang mukha. Bakit? Bakit nangyayari ito? Malalim ang kanyang boses. Bakit nangyari ang pagbabagong ito? Maganda ang plano ko noon pa man, pero bakit naging ganito? Kabilang sa mga ito dapat mayroong ilang uri ng variable. Kaso nga lang, ang variable na ito ay malinaw na surui. Alam na alam ni Klimt na kung hindi niya malulutas ang ganitong uri ng variable sa pinakamaikling panahon, magkakaroon ng napakaseryosong problema ang kanyang mahusay na dahilan ng pag-iisa. Ito ay orihinal na isang gusali, ngunit ang pundasyon ay lumuwag. Pinag-isipan itong mabuti ni Klimt, at sa wakas ay bumantong hininga. Ihanda ang sasakyan. Hindi siya tumutuloy sa governor's mansion. Kung gustong umatake ng kalaban, masyadong halata ang target. Pagsakay sa kotse, nagtungo si Klimt sa isang beach house sa isang lugar sa kabilang dulo. Pagkatapos ng isang oras at kalahating pagmamaneho, matagumpay na nakarating si Klimt. Gayunpaman, sa loob ng 1.5 oras, siya ay inatake ng ilang beses nang hindi bababasa. Wala nang iba. Dahil lang talagang kahanga-hanga ang kanyang koponan, na may higit sa 12 mga kotse na nakahilera, kahit sino ay maaaring sabihin sa isang sulyap na ito ay ang koponan ni Klimt. Sa buong isla, ang gobernador lamang ang maaaring maglagay ng ganoong kalaking entablado. Kung tungkol sa bulletproof na kotse sa gitna ng convoy, ito ay mas kapansin-pansin. Si Klimt ay nakaupo sa kotse, galit na galit. Malinaw na ang mga taong umatake sa kanya ay mula sa Tribong Varna at Tribong Ropsai na dumaan. Ang mga tao ng dalawang tribong ito ay nakatanggap na ng balita at nais na magsimulang magkaisa laban A Tribong Smithian. Sa oras na ito, nakita nila ang convoy ni Klimt, at natural na desperado silang umatake. Kahit na mga bato at patpat lang ang gamit nila at hindi makapinsala sa bulletproof na sasakyan, ginawa pa rin nilang masama si Klimt. Nakakaapekto rin sa mood ang sobrang dami ng langaw. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, nalantad na ang kanyang kinaroroonan. Gusto lang ni Klimt na maalis ang mga taga-islang ito sa lalong madaling panahon, at huwag hayaang ipagkalat ng mga taong ito ang kanilang kinaroroonan. Sa totoo lang, kung siya ay nasa isang ordinaryong sasakyang militar, malamang na hindi siya inatake, ngunit ngayon ay lubos na pinahahalagahan ni Klimt ang kanyang buhay, at hindi siya nang ahas na umalis sa sasakyang hindi tinatabla ng bala ngayon. Sa wakas, nakarating siya sa isang beach house na matatagpuan na sa kabilang dulo ng buong De France Island. Ang lugar na ito ay hindi isang lugar ng pagtitipon para sa iba't ibang mga tribo. Hindi pa ito nabuo, at ito ay itinuturing na kakaunti ang populasyon. Ngunit sa ganoong lugar, mayroon talagang isang napakamodernong La Villa, na puno ng isang malakas na pakiramdam ng pagsuway. Malinaw. Ang isang taong maaaring magtayo ng isang villa sa ganitong uri ng lugar na tumatawid sa bundok ay may pambihirang mapagkukunan sa pananalapi. At ang isang taong maaaring magpatingin sa kanya kay Klimt nang walang anumang problema ay tiyak na mas pambihira. Pagdating sa harap ng villa, at kaagad na lumabas ang ilang taong nakasuot ng camouflage mula sa nakapalibot na damo at kakahuyan. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng kulay gubat na pintura ng langis, na napakahusay para sa pagtatago. Si Klimt at isang grupo ng kanyang mga nasasakupan ay hindi. Hindi ko napansin na may umaambush sa paligid. Nakahinga ng maluwag si Klimt nang maisip niyang hindi niya kalaban ang mga taong ito sa kasalukuyan. Kung hindi, base sa nakaraang ambush level ng mga taong ito, malamang ay hindi niya alam kung ilang beses na siyang namatay. Huminga ng malalim si Klimt. Gusto kong makita si Mr. Ginoo. Sinong Mr. Ginoo, hinihintay kita sa loob. Tiningnan ng isang camouflage na sundalo ang mukha ni Klimt, pagkatapos ay umalis sa daan.
Nakahinga ng maluwag si Klim, at saka maayos na naglakad papasok sa bakuran, ngunit nang gustong sumama sa kanya ng kanyang mga nasasakupan, napatigil silang lahat. Si Mr. Klim lang ang pinapayagang pumasok ng mag-isa, at ang iba ay maghihintay sa labas. Malamig na sabi ng camouflage soldier. Nang marinig ito, medyo nabalisa rin si Klim, tumigil siya at sumimangot ng husto. Anong ginagawa mo? Si Gobernador Klimt ang master ng defense. Walang lugar sa islang ito na hindi mapupuntahan ni Governor Klimt. Kasunod ni Klimt ay ang A-General. Napakataas din ng kanyang katayuan kapag weekdays, kailan siya nagdusa ng ganitong uri ng galit. Nang marinig ito, ang camouflage na sundalo ay napangiti ng ilang beses, at ipinalakpak ang assault rifle sa kanyang kamay. Kung ayaw mong mamatay, pilitin mong pumasok at subukan. Ungol ng general, huwag mong isipin na maglakas loob kami. Ito ang ating teritoryo. Oo, ano ang mayabang bilang isang dayuhan? Kahit gaano pa kataas ang status ng taong ito, hindi siya de Frances. Huwag mo nang isipin ang pagpapakitang gilas dito. Itong general na ito ay hindi kumbinsido, talagang gusto niyang kunin ang kanyang mga nasasakupan upang pasukin. Ang ingay talaga. Nakita ng camouflage fighter ang walang tigil na pagsigaw ng kabilang partido. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghamak, kaya kinuha niya ang assault rifle, itinutok ang ulo ng general, at direktang hinaila ang gatilyo. Kabanata 2519. Marshall. Ang tunog ng putok ng baril ay nagulat sa lahat. Kahit si Klimt ay hindi inaasahan na ang camouflage na sundalong ito ay makakashoot lang. Ano ang problema, ito ba ay hindi makatwiran? Maaari bang patayin ang mga tao sa kalooban? Gayunpaman, ang katotohanang hindi makapagsalita ang lahat ng naroroon. Mabangis na nagsalubong ang mga kilay ni Klimt, at isang dugong pulang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi, upang maging tumpak, ang pulang dugo ay hindi nagmula sa kanyang mga mata, ngunit naaaninag ng tumpok ng dugo sa lupa. Ang bala ay tumago sa mga kilay ng general, at pagkatapos ay sumabog ang isang butas ng dugo na kasing laki ng isang mangkok sa likod ng kanyang ulo. Dugo na may halong utak ay bumubulusok mula sa butas ng dugo. At ang dagwang amoy ay tumago sa butas ng ilong ng lahat kasabay ng simoy ng hangin, na nagparamdam sa kanila ng hindi maipaliwanag na kakaiba at pangamba. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Klimt. Isang mahinang ungol ang pinakawalan niya. Kilala mo ba kung sino ang pinatay mo? Nang magalit ang gobernador, malakas pa rin ang aura ng isang nakatataas, kahit papaano ay nakaramdam ng depresyon ang kanyang mga nasasakupan na naruroon. Ang general na ito ay kasama si Klimt sa lahat ng oras. At siya ay kapitbahay mula noong siya ay bata. Masasabing kung wala ang proteksyon ng general na ito ng ilang beses, hindi talaga magiging gobernador si Klimt. Huwag tingnan ang katotohanan na ang Defense Island ay hindi kalakihan. Ngunit ang infighting ay napakabagsik din. Lakas, Zenith at Klimt, bagamat parang wala lang sila, pero kung tutuusin ay sila ang isa't isa. Hindi alam ng kabilang partido kung ilang beses. Gayunpaman, talagang nagalit si Klimt nang makita niyang ang kanyang tapat na mga subordinate na sumusunod sa kanya ay namatay sa lugar. Bagamat sa tingin niya ay napakalupit niya, hindi niya kayang pumatay ng basta-basta. Tsaka subordinate pa niya ang taong ito, kahit kapatid niya. Siya ang taong pinakaaasahan niya. Gayunpaman, hindi ito sineseryoso ng camouflage na sundalo. Ngumiti siya ng sarkastikong, at pagkatapos ay nagsabi. Aba, mukhang malungkot si Mr. Governor Klimt. Paano ka magiging masaya? Gusto talagang alisin ni Klimt ang ulo ng mandirigmang ito at tingnan kung anong uri ng basura ang nasa loob. Gayunpaman, tiningnan niya ang kanyang paligid at nagpigil. Dahil maabot ang kasalukuyang posisyon. Medyo maganda pa rin ang paningin ni Klimt. Matapos niyang maipasa ang udyok. Napagtanto niya na kung patuloy siyang magalit, kung gayon ang kanyang wakas ay maaaring nauugnay sa pinagkakatiwalaang iyon. Pareho. Walang pakialam ang kabilang partido kung sino ang namumuno dito. Sa madaling salita, naniniwala ang Ginoo na mayroon siyang higit na lakas para kontrolin ang sitwasyon sa buong isla, at wala siyang pakialam kung Klimt o Emlang ang tawag sa gobernador. Ano man ang tawag dito, ang gobernador ay isang papay. Matapos itong mapagtanto, biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang puso si Klimt. Bakit hindi ko ito namalayan?
Malinaw, ang kabilang partido ay isang kahihiyan upang ipaalala sa kanya na itama ang kanyang posisyon sa oras. Ang intensyon ay napakalinaw, humihiling ka para sa isang tao, at sa kasong ito, kailangan mong ilagay sa isang kilos ng paghingi para sa isang tao. Sa puntong ito, nang tumunog ang mga putok ng baril, ang pagkakakilanlan ng dalawang panig ay wala sa iisang eroplano, at muling lalawak ang agwat. Alam ni Klimt na ang Ginoo sa Villa ay talagang gustong makita ang kanyang sarili na naging isang pug na may masigasig na buntot. Huminga ng malalim, sinabi ni Klimt, lahat kayo naghihintay sa akin dito. Ang iba sa mga nasasakupan ay labis na ayaw, ngunit walang paraan, malinaw nilang nakita noon, ang sinag ng liwanag sa mga mata ni Klimt ay nawala. Ang pangalan ng sinag ng liwanag na iyon ay tinatawag na, ambisyon. Napatingin sila sa figure ni Klimt na dahan-daang naglalakad patungo sa loob ng villa, at likas na naramdaman na nalihis ang kanilang paningin. Dahil sa sandaling ito, tila nararamdaman nila na ang likod ng gobernador ay tila ilang taon na. Naglakad si Klimt patungo sa tarangkahan ng villa, at narinig niya ang pagngisi ng camouflage na sundalo. Ang pinakamahalagang bagay sa panahong ito ay ang paglabas ng dila at pagdila sa aso ng may-ari. Nang marinig ito, nagulat si Klimt. At nagpakita rin ng galit ang mga nasasakupan niya. Nakakasakit talaga ang ganitong pananalita. Pero ano? May kapital ang mga tao para sabihin ito. Kung hindi ka sumasang-ayon, pagkatapos ay umakyat at labanan sila ng mga baril. Kung hindi mo kaya kung gayon, makinig ka na lang. Nilingga ni Klimt ang kanyang ulo at tiningnan ng malalim ang camouflage na kawal, na para bang gusto niyang itago ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang mukha ng kabilang partido ay pininturahan pa rin ng pintura ng langis, at imposibleng tumpak na makilala ang mga balangkas ng mga tampok ng mukha. Napagtanto ng camouflage warrior kung ano ang gustong gawin ni Klimt, at napangisi siya. Mayabang na iniunat ang kamay at nilaslas ang leeg. Talagang gumawa siya ng biyak sa lalamunan. Nanginginig sa galit si Klimt. Kung kahit itong Sir, isang ordinaryong subordinate, ay napakayabang, kung gayon gaano kahirap na makipagtulungan sa kabilang partido. May oras pa si Klimt sa pagsasaayos ng kanyang emosyon, nakita niyang nakabukas ang pinto ng villa, at bumungad sa kanya ang isang babaeng nakapulang damit. Si Klimt ay likas na itinoon ang kanyang tingin sa nag-aalab na pulang labi ng isa, tumango, at sinabing, Miss Lina. Naliligo po si Sir, maghintay po kayo saglit sa sala. Sabi ni Lina. Pumasok si Klimt sa villa na napaka-unnatural na hitsura. Hindi niya alam kung naliligo ba talaga ang kabilang party o sadyang pinaghintay siya saglit. Ibinuhos ni Lina si Klimt ng isang tasa ng tsaa at umupo sa tapat niya na nakangiti. Si Klimt ang kadalasang namamahala sa isang party, pero ngayon ay kinakabahan na siya sa mukha ng napakagandang babae. Alam niya na ang kanyang kaba ay ganap na hindi kailangan, dahil, kahit na ano, ang direksyon ng bagay na ito ay wala sa kanyang kontrol. Kaya lang, nakatingin sa nakangiting mukha ng babaeng nasa tapat niya, bumakas ang lamig sa puso ni Klimt. Ngayon lang, putok ng baril sa labas, at patay ang mga tao. Imposibleng hindi marinig ng babaeng ito, at mas malamang na hindi tumingin sa labas ng bintana, ngunit maaari pa rin siyang tumawa. Kung mas natural siyang ngumiti, mas malupit siya. Naghintay si Klimt ng kalahating oras bago bumaba ang Ginoo mula sa ikalawang palapag. Agad siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tagiliran, at magalang na sinabi, Hello, Sir. Maaari mo akong tawaging Marshal. Sabi ng Ginoo. Nakasuot siya ng snow white nightgown, walang bahid ng batik, medyo mamasa-masa ang buhok, at parang kakaligaw lang. Naglakad siya papunta sa sofa na blanco ang ekspresyon. Sa tabi niya, umupo siya at nagsindi ng tabako. Ginoo, Marshal. Hindi nang ahas na umupo si Klimt. Bahagya niyang ibinaba ang ulo at hindi man lang naglakas loob na tumingin ng diretso sa kabilang partido. Oo. Kahit isang pangungusap lang ang sinabi ng kabilang partido mula simula hanggang ngayon. Pinigyan niya si Klimt, this pressure is invisible. Si Klimt ay isang karaniwang careerist at politiko, ngunit sa oras na ito, siya ay pinigilan ng aura ng kabilang partido. Marshal, ngumunguya si Klimt sa apelyido. Sa Estados Unidos. Maraming tao ang may apelyidong Marshal, ngunit mayroong grupo ng mga Marshal na ganap na naiiba sa ibang mga Marshal, dahil lahat sila ay nagmula sa iisang pamilya, ang pamilyang Marshal. Nakikinabang sa World War II, ang pamilyang ito ay may napakalawak na impluwensya sa politika at ekonomiya.
Maaaring ang ginoong ito ay nagmula sa malaking pamilyang Marshall. Sa totoo lang, kung ang sagot ay talagang ito, kung gayon ang lahat ay lohikal. Nahukay. Ang mga pangunahing bata lamang mula sa malaking pamilyang iyon ang maaaring magkaroon ng napakalaking kapangyarihan at kontrolin ang napakaraming tao at napakaraming bagay. Hindi sa banggitin ang anumang bagay. Ang Longmay Data Center na pinamamahalaan ni Lina lamang ay isang super economic na institusyon na maaaring mabigla sa ekonomiya ng US. At ang impluwensya nito ay lubhang nakakatakot, ngunit ang sobrang institusyong ito, ngunit ito ay isang maliit na ari-arian lamang na pag-aari ng pamilya Marshall. Matapos malaman ang tunay na apelyido ng kabilang partido. Lubos na naunawaan ni Klim, hindi nakakagulat na ang mga camouflage warriors sa pintuan ay maaaring maging napakayabang dahil ang kanilang mga amo ay sapat na makapangyarihan. Talagang hindi maitaas ni Klim ang kaunting ideya ng paglaban. Nandito ka ba para humingi ng tulong sa akin? Natapos ang paghit-hit ni Marshall ng tabako bago dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, mukhang kalmado, na parang kontrolado ang lahat. Opo. Ginoo. Nakatayo pa rin si Klim. Hindi siya pinaupo ng kabilang partido kaya hindi siya naglakas loob na maupo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, "Gusto ko ng mabilis na desisyon, ngunit ngayon ay may pagbabago na." Kaunting pagbabago. Ngumiti si Marshall, pag-usapan natin ito ng detalyado. Ang bawat paunang natukoy na layunin ay hindi nakamit. At hindi ko nalaman kung bakit. Medyo matigas ang boses ni Klim. At alam niya na nang sabihin niya ito, talagang parang napakawalang bisa niya, at hindi man lang niya mapatunayan ang kanyang tunay na halaga sa harap nitong si Mr. Marshall. Ngunit, nawala na siya ng pagkakataong manalo sa pamamagitan ng kidlat, at kung gusto niyang ipagpatuloy ang pagkumpleto ng dakilang dahilan ng pagkakaisa, kailangan niyang umasa sa mga panlabas na puwersa. Hindi mo alam ang sagot, tapos sasabihin ko sa'yo. Ang Marshall na ito ay nanunuya, sa islang ito, mayroong isang tao na hindi dapat lumitaw, at ang taong iyon ay ang variable. Nang marinig ito, nanigas ang buong katawan ni Klim. Ginoo. Marshall, please clarify, sino ang taong iyon? Naramdaman ni Klim na natuyo ang kanyang bibig, at unti-unting tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. Paano ko maaalis ang variable na ito? Upang patayin ang variable na ito. Tumingin si Marshall kay Klim na may malalim na panunuya sa kanyang mga mata. Ikaw lang. Muli na namang nasaktan si Klim sa hitsurang ito. Ngunit ang malaking agwat sa katayuan sa pagitan ng dalawang partido ay nagpilit sa kanya na masunurin na dalhin ang tinging ito mula sa kabilang panig. Sir, ano ang dapat kong gawin? Tanong ulit ni Klim. Ilang sandali pa ay hindi nagsalita ang kabilang partido, at napangiti siya sa mapanuksong tingin sa kanyang likuran. Klim, banibiro mo ako. Tumayo si Marshall, dahan-daang naglakad sa harap ni Klim, iniunat ang kamay, at bahagyang tinapik ang mukha ng kausap. Ito rin ay isang napaka-insultong kilos, ngunit si Klim mo ay hindi nang ahas na kumilos. Kung hindi ka magpapakita ng higit pang pagganap, wala akong pakialam na baguhin ang pinuno ng buong De France. Kabanata 2520. Mas maraming sasakyan. Sa sobrang pang-iinsulto ay sinampal si Klim sa pisngi, hindi lang niya sinasadyang lumaban, kundi ang kaibuturan ng kanyang katawan ay napuno ng matinding lamig. Pinalamig ng lamig ang kanyang mga kamay at paa, at maging ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Sa wakas ay inamin ni Klim na nakilala niya ang isang taong hindi niya kayang labanan. Sa isang kaway lang ng kamay ng kalaban, mukhang mapagpasyahan na ang kanyang kapalaran. Narinig mo ba ako ng malinaw? Kung sa tingin mo ay hindi pa rin sapat na malalim, maaari kong ulitin ito muli. Napangiti si Mr. Marshall at sinabing, wala akong pakialam na patayin ka, dahil palagi akong nasa tabi mo. Pumili ng bagong pinuno. Sinubukan ni Klim na kontrolin ang sulok ng kanyang mga labi na nanginginig pa. Sinabi niya, please rest assured, sir, talagang kikilos ako. Kahit ano pa ang gawin mo pagkatapos, kahit papaano ang ugali na ito ay nagpapasaya sa akin. Nakangiting sinabi ni Marshall. Sana maintindihan mo na maaari kang palitan anumang oras, at sapat na magkaroon ng ganitong pakiramdam ng krisis sa iyong puso. Tapos na ako. Habang sinasabi niya ito, iniunat ni Marshall ang kanyang kamay at sinundot si Klim sa dibdib. Taglit na nagalinlangan si Klim, ngunit hindi pa rin siya namatay, at ipinahayag ang kanyang mga pagdududa.
Pagkatapos ng lahat, pumunta siya dito hindi para ipahayag ang kanyang opinyon, ngunit para humingi ng tulong. Sir, ano ang dapat nating gawin sa variable na iyon? Maingat na isinasaalang-alang ni Klimt ang kanyang mga salita, ngunit ginamit pa rin ang salitang, kami. Siguro kung ang pabago-bagong Mr. Marshall ay parurusahan siya para sa pahayag na ito. Napangiti si Marshall. Sabi ko, hindi kanya kalaban, pero qualified siyang maging kalaban ko. Kwalipikado bang maging kalaban ni Marshall? Nang marinig ito, huminga ng malalim si Klimt. Kaya gaano kalakas ang variable na iyon? Talagang nagawa nitong sabihin ng ganoong bagay ang tiwala sa sarili na si Mr. Marshall. Tumalikod si Marshall at naglakad patungo sa bintanang mula sa sahig hanggang kisame, habang nakatingin sa kumikinang na tubig sa labas, mahina ang boses niya. Kahit sino pa, imposibleng masira ko ang plano ko. Ang variable na ito ay sumire sa akin minsan. Malaking layout, ang ganitong bagay ay talagang imposibleng mangyari muli sa Kabanata 2. Habang nakikinig si Klimt, mas natakot, gusto niyang tuklasin ang lahat, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Sayang ang pumatay ng ganitong klaseng tao. Kung gusto mo siyang supilan, kailangan mo muna siyang paikop. Si Marshall ay tumingin sa labas ng bintana, hindi sigurado kung kinakausap niya ang kanyang sarili o nakikipag-usap kay Klimt. Ngunit kung matalo mo siya, walang saysay na manakop. Ito ay isang walang katapusang loop. Kaya, pumatay lamang, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Bahagyang sinabi ni Marshall. Hindi ko siya sineseryoso, ngunit hindi ko hahayaang maging masama siya sa akin sa lahat ng oras. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Klimt, na nasa audience, kung ano ang gagawin. Ang tanging naiisip niya ay gumamit ng madugong paraan para sugpuin ang Varna at ang Ropesay. Tungkol naman sa variable na iyon, wala talaga siyang magandang ideya. Itong mga taong ito, hayaan mo na. Ginoo, tinuro ni Marshall ang labas. Sa dalampasigan, biglang tumakbo palabas ang maraming lalaking nakaka-camouflage uniform. Ang kanilang mga mukha ay pinahiran din ng pintura ng langis, ganap na armado at mamamatay tao. Sa isang sulyap lang, alam ni Klimt na mas malakas ang team sa harap niya kaysa sa mga special team niya. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Klimt na ang naunang isang shot ay may isang shot. Kasama rin sa kanila ang mga camouflage warriors na pumatay sa kanyang mga general. Tumingin siya kay Klimt ng may pagmamalaki, at bakas ng komplikado ang mga mata ng huli. Si Klimt ay hindi naniwala kay Marshall, hindi ko alam ang tungkol sa pagbaril sa labas, kaya tiyak na napakahalaga para sa kanya na ayusin ang taong ito na dumating. Hayaan mong tulungan ka ng lalaking ito, bakit hindi ka pumunta dito? Ang kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Klimt. Gayunpaman, ang ideyang ito ay lumitaw lamang ng kaunti bago lumiit, at ngayon ay walang ibang pagpipilian si Klimt. Bukod pa rito, bilang gobernador ng De France, wala siyang ideya kung paano dinala ng kamay at mata na si Mr. Marshall ang napakaraming armadong hukbo sa isla. Salamat, Ginoo, sa iyong pagpayag na tumulong. Nakangiting sabi ni Klimt, basta, paano ang natitirang variable? Kung gayon hindi kita kailangan. Ingatan mo yan, gawin mo ng mabuti ang sarili mo, gusto kong makita ang mga resulta ng mabilis. Mahinang sabi ni Marshall at winagaway ang kamay. Ito ay isang eviction order. Yumuko ng malalim si Klimt, sa kadahan-daang umatras. Pagkaalis ni Klimt, naglakad si Lina sa likuran ni Marshall at sinabing, Sir, nakita ko sa mga mata ni Klimt na hindi ako nakipagkasundo. I am not reconciled. It's normal. Kung wala siyang ganitong hitsura, then it's not normal. Bahagyang ngumiti si Marshall, pagkatapos ay lumakad sa harap ni Lina, na nakatingin sa nag-aalab na mapupulang labi ng isa't isa. At sa loob ng ilang sandali, medyo na-miss ko ang iyong mga labi. Maluha-luha na sabi ni Lina, Sir, 2 araw na po ako rito, naalala niyo lang po ako. Alam niya na tiyak na maraming babae sa asawa. At bawat babae ay determinado, at halos walang sino man ang may 2 puso anuman ang relasyon sa pagitan nila, kahit na umabot ng 1 taon ang huling pagkakataon na sila ay mahal. Fortunate, parehas ang ugali nila. Ito ang kakaibang alindog ni Mr. Marshall. Sa katunayan, ang pagpoposisyon ni Lina sa kanyang sarili ay higit na katulad ni Mr. Kapag ang kanyang kakayahan ay lumago sa punto na ang kanyang asawa ay kailangang umasa sa kanyang sarili, doon na niya makakamit ang tagumpay.
Kaya, hindi maiinip si Lina. Siya alam ko na kung ano ang dapat dumating ay palaging darating, at ang kaluwalhatian at kayamanan ng pamilya Marshall sa kalaunan ay ibabahagi sa akin. Sir, binawi ni Lina ang kanyang iniisip. Mahinang tumawag, at saka iniunat ang kanyang kamay, ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng isa, at marahang ipininta ang nakasisilaw na mapupulang labi dito. Dahil dito, dahan-daang tumaas ang temperatura sa sala. Sa oras na ito, pinangunahan na ni Surui ang mga elite na tropa ng daan-daang tao mula sa Temple of the Sun upang umalis sa beach sakay ng kotse. Sa pag-alis nila, palagi din nilang nakikita si Divlan. Nagtipon ng West Islanders patungo sa lokasyon ng Maple Leaf Hotel. Malinaw. Nakuha pa rin ng mga defenses ang balita na sadyang ikinalat ni Klim. At nais nilang ipasa ang lahat ng kanilang galit sa mga turistang Chino, ngunit kung makita ng mga taong ito ang mga nauna, maaaring magbago ang isip ng miserableng sitwasyon ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, dahil sa mabilis na takbo ng koponan ni Surui, ang mga taong ito ay walang oras na pigilan sila, kaya hinayaan lang nilang umalis ang mga sasakyang ito, na nagdulot ng ulap ng usok. Okay lang ba kayong dalawa? Sabi ni Surui. Parehong nakasandal sa backseat sina Daniel Sharp at Junko Jiuyang. Tahimik nilang pinagmamasdan ang tanawin sa labas ng bintana. Ito ay isang pambihirang tanawin para sa kanila na nakaranas ng isan. Mabangis na digmaan ng Atrisayon, magpahinga. At maaaring may mas mahigpit na labanan sa hinaharap. Okay naman kaming lahat. Marahang hinaplos ni Daniel Sharp ang purple soft sword sa kanyang baywang. Para sa kanya, bukod kay Surui, ang espadang ito ay nag-iisa sa mundo. Ginawa siyang ligtas. Pilasan mo at bawiin mo ang iyong lakas. Inihagis ni Surui ang 2 bote ng tubig sa likurang upuan. Nakakatuwa talaga ang Sun Temple mo, hayaan mo, ang pinakamalaking leader, na magmaneho sa harapan. Napakunot ng noo si Daniel Sharp. Kung umatake ang kalaban, kadalasan sila ang nangunguna. Umiling si Surui at nakangiting sinabi, nangunguna tayong lahat. Walang sinabi si Daniel Sharp, at ang mga salita ni Surui ay nagpahulog sa kanyang malalim na pag-iisip. Sa sandaling ito, bigla niyang naintindihan. Dahil din sa nangunguna si Surui, ang buong Sun Temple ay maaaring maglingkod sa 3 hukbo. Sa sandaling magsimula ang labanan, lahat ay maaaring magpatuloy. Kung ang God King Palace at ang Sun Temple ay makikipagdigma, ano ang magiging resulta? Hindi mabuti. Speaking of which, hindi ba dahil sa enthusiasm ni Surui kaya siya naakit sa kanya? Naisip ito ni Daniel Sharp at muling tumingin dito. Sa likod ni Surui, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang magagandang labi na nagpapakita ng kaakit-akit ng ngiti. Tumingin si Junko sa harap at tinanong si Siyang Surui, halos alam mo ba kung nasaan ang kalaban? Oo, malamang alam ko, nakangiting sabi ni Surui. Sinabi niya na, malamang alam, na halos katumbas ng, tiyak na alam. Alam mo, sa islang ito, at least si Surui ay mayroon pa ring what about the 4 subordinate. Ang magnanakaw na sina Mata, Valdoron, Sylvia, at Joe Seanway. Kung maaari mong iposisyon ang kamera sa mga taong ito, makikita mo na, nagpalit sila ng tradisyonal na kasuotan ng Simian, at ang mga damit na Varna ay itinapon pa rin sa lupa. Ngayon lang namin nakita na ang convoy ni Klimt ay patungo sa silangan. Sinabi ni Mata. Pagbalik niya, isusumbong namin kaagad sa mga matatanda. Dati, pinaghalo nila sa mga Varna, inatake nila ng mga bato ang convoy ni Klimt. Pagamat hindi ito maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kalaban, may lalabas man lamang nito ang kanilang galit. Nakita ko na ang mapa ng Defense Island. Ang silangan ay halatang tigang na lupain, at kahit ang kanilang mga katutubo ay hindi pa ito binuo. Sa oras na ito, para saan ang pagpunta ni Klimt doon? Sabi ni Joe Seanway. Mukha siyang pabaya sa mga karaniwang araw, ngunit sa katunayan siya ay napakaingat at masigasig na natuklasan ang problema. Sa oras na ito, mayroon lamang isang tao na maaaring magpakilos sa Klimt, sa palagay ko. Nagsalita din si Sylvia. Ang kanyang mga salita ay halos mapagpasyahan. Ang sagot ay hindi mapaghihiwalay sa kanyang ideya. Tumingin si Joe Seanway sa magandang babae sa tabi niya at umiling. Kung maaari kang magkaroon ng mas mataas na katayuan sa organisasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa mas maraming bagay. Napakasimpleng i-verify ang aking paghatol, bakit hindi tayo pumunta at tingnan ng magkasama?
Si Sylvia ay isang matapang na artista at hindi natatakot. Ngunit sa oras na ito, si Valterent, na nagmamasid, ay biglang nagsabi, tingnan mo. Dito na pala ang motorcade ni Clint. Medyo iba ang sitwasyon. Si Zhou Xianwei ay nakahiga sa likod ng isang bato, nakatingin sa mabilis na paparating na convoy, at sinabing, 10 kotse pa. 10 kotse. Ito ay hindi maliit na halaga. Ang 10 sasakyan na ito ay pawang mga riot vehicle.